Gusto mo harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, we have the position eh, pero masuntukan tayo, alam ko makaya, bilita. Ganun lang. But you're a coward. You are not in your position, sa totoo lang. Tamang-tama, dahil marami ang nasa lanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity for to raise funds in a charity boxing match this coming, kung para mabilis, this coming Sunday sa Araneta. 12 rounds, pwede. 12 rounds susundukan para maganda at para medyo marami-rami ang ma-raise natin. Siguro you can find sponsors per round, may mag-sponsor. So let's place their merchandise before each round. So 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor, marami tayong ma-raise na pondo. Well, may mga statements na rin siya na hindi na rin darating eh. Kaya tinuloy na lang natin sapagkat marami ang nagbayad. Marami ang nagbayad. Nakalikom na ng mga 350,000 na sa gates eh. We have to show up and give the people what they expect. So, expect na naman siguro ng mga tao na hindi rin siya darating. So, nagpakita na rin lang ako. Sir, sa statement po niya na Tuesday or Wednesday, wag lang Sunday. Marami na akong trabaho eh. So, it's, you know, alam na ng netizens yan kung anong ibig sabihin yan. Medyo, hindi na, kaya natin tinuloy din to, no, na ngayon. Hindi na Martes, Huwebes, kung ano man ang sinasabi. Because, well, unang-una, ang mga tulong ay dapat na nating mailabas sa ating mga kababayan. Dapat na nating mai-distribute. Kaya, hindi makapaghintay yan eh. So, hindi na natin mahintay kung ano man ang schedule niya. Ang schedule ng taong bayan ang ating susundin. Kanina, dun sa ring may dagdag pang 300,000. So, 16.3 ang cash natin. 16.3 million ang cash natin. Tapos, meron tayong bigas, delata. Ang delata natin, mga 2 truck eh. May isang kumpanya na, maraming kumpanya ang nag-donate at may isang kumpanya na isang truck talaga na isang wing van ang pinadala ng mga delata. So, didistribute na natin yun. Nakita nyo naman siguro nandyan, naka-display naman ang ibang mga Sir, may mga lugar na po ba kayong napili na tutulungan? Ibinigay na namin sa DSWD, sa National Red Cross at Quezon City Red Cross. Mamaya ay pupunta kami sa Baseco, magdadala kami ng konting ayuda rin. Part ng ayuda ay dadalhin namin sa kanila. You know, may mga nagtatanong kasi, bakit ba itinuloy at kailangan pa ito? Well, unang-una, kami mga pulis ang first responder, nasa frontliners kami. Kaya nakita namin ang paghirap ng ating mga kababayan. And now, nang nag-issue ng ganong statement si Vice Mayor, nakita ko ang oportunidad kaagad na, uy, maganda ito. We can raise funds outside of the government resources. Kasi ang government resources naman, nandiyan naman, pero mas maganda na rin siguro na tayong mga nasa private sector, ang mga iba pang mga tao na outside dun sa mga fund generating agencies ng gobyerno ay makapag-generate din ng sariling pondo pantulong sa ating mga kababayan. Guys, dito tayo sa Luneta. So ayan si Kawaldi Carbonell. So ayan. Ayan.
So walang dumating no ni isa din sa mga hinamon ni Waldy Carbonell. So yan guys. Marami pang tao dito. Ayan. Hindi naman kita hinamon. Sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, babogbog kita. Hindi kita hinamon, tanga. You're just as stupid as the journalist that asked you. Puntahan kita, walang kamera, tutukan tayo, walang gloves. Bakit pa kailangan mo ng ano? Masyado ka mang masubis. Ganito yan. Kung gusto mo lang talaga ng tuntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? Gusto mo, puntahan kita, walang kamera, tutukan tayo, walang gloves. Bakit pa kailangan mo ng ano? Masyado ka mang masubis. Well, hindi ko alam kung if you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan, and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga, ha? But I cannot be there sa Sunday. I have other things to do. Pero Tuesday, available na ako. Tuesday, Wednesday, but not Sunday. Tuesday, Wednesday, or any other day. Kaya, I think mas okay para sa'yo kasi mas may oras ka pa para mag-ensayo. Kasi medyo yung pagsuntok mo, pag-jab mo, nakababa ka agad yung kamay mo, kailangan nakadipinsa yan sa mukha mo. Pag-jab mo, balik ka agad sa mukha, ha? So, konting advice lang, Kung hindi totoo ang Wharton degree ko, sampalin mo ako. Sampalin mo ng Huwag mong sabihin na ako nagsimula nito. Saan ako pisa? Talk. Barilain lang. 157 P. Tuason, Cubao, Quezon City. Aantayin kita. Paano hindi? Mabiyuda si Urina nito. Ngayon na. Gawin na natin ngayon. Mamaya, magbabago na naman isip niya. Ayaw ba? Mamayabang siya. Hamon sa sampalan, tumurong. Hamon sa suntukan, tumurong. Mag-number 2 muna siya, sir. Kung hindi totoo, Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi. Wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. I'll give you, no. Sampalin ko sa Chairman. Session suspended. Lulo mo na. Order, please. Order. Sige, go ahead, Mr. Trillanes. So, ito po ang sige, doon po sa mga unang slides muna. Ayan. So, ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos, ito po ay na-validate na ng Ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Kaya, ano po tayo, kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. So, sige po, next slide. Obama, Rodrigo Duterte, the president of the Philippines, he's kind of like Trump if Trump was a foreigner instead of a guy who hates foreigners, right? He's creepy around women. He dislikes Obama for no good reason. Mr. Obama, you can go to hell. And just like Trump, he's always saying something controversial. Who is this stupid guy? Oh, man.
That audience did not like that. Yeah, they looked like when the TMZ staff had Kanye West visit them. That's what they looked like. Pag ako ang namatay, totoo, at magkasabay tayo sa ganun, mag-parade tayo, punta tayo doon sa trono ni Satanas. Sa peace rally sa Jolo, Sulu, bilang pagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa the Netherlands. Si Tatay Digong, kriminal ko! Kinalabit niya ba ang gatilyo? But in Davao, I used to do it personally. Just to show to the guys that if I can do it, why can't you? Siya ba ang pumarin? I just told him that one bullet will do. Siya ba ang pumatay? The age of 16, may pinatay na ako. Gago! I killed about 3 of them because there were 3 of them. I didn't really know how many bullets from my gun went through inside their bodies, but it happened. And I said I cannot lie about it. Hindi po magtatagumpay ang puwerso ng kadiliman. Ako pa rin yung presidente ng impyerno. Punta tayo doon sa trono ni Satanas. Sa Mandaue City sa Cebu, daan-daan ang dumalo sa candlelighting at interfaith prayer. Who is this stupid guy? Para ipanalangin ang dating Pangulo. Sinong magmimedya sa kanya doon? Stupido talaga itong putang akong ganun. Meron tayong pag-asa dahil malaki ang Diyos natin! Let Kalabakayan Taka! You're the son of God. You are not the son of some god. You're definitely not Jesus. Hell, you're not even a free man. At sinisiguro ko sa inyo, Impyerno kayo. Magkita-kita tayo doon. kung taimtim kayo na nagdarasan para kay Tatay Digong, Rupa Kalayahala! At huwag kayong matakot, sinasabi ko. Kung mapunta tayo sa impyerno, marami tayo. Gayon din sa Zamboanga del Sur, kung saan nagpailaw ng mga flashlight at nag-alay pa ng kanta. Pag ikaw ay kumakampi sa kasamaan, ikaw ay haram na Muslim. Ikaw ay kampon ni Robin Padilla na isang haram na Muslim, isang peking Muslim. Gabi-gabi rin ang prayer rally sa Davao City. Lahat kayo dito, sir. Marami kayong kasalanan. Punta tayo doon sa trono ni Satanas. Sa mga nagpakulong sa kanya, makonsensya kayo. Makakatulog pa ba kayo? Natutulog nga po kami noon. By bus daw po. Pero sahang pinasok ang bahay. Her daughter was gunned down in a drug raid carried out by police. Cataline Maica Ulpina was only 3 years old. May hawak na baril yan. Tinamaan na yung kasama ko. Hintayin ko ba na akong tatamaan? So, judgment call nga niya yan. Kung ano, priority niya yung buhay ng bata na karga-karga ng ama o priority niya yung buhay niya. Bullshit! And that would be the order that I would give to all military and policemen. If you kill somebody, you tell him that is the order of the terror. But he said things can just turn out bad. Hindi mo gusto man mangyari na ganun. Pero, happen. Gago! Will you voluntarily submit yourself? Sipain ko pa sila, ma'am. But you said a while ago that if somebody will sponsor your fare to the ICC, you will voluntarily submit yourself to their investigation and jurisdiction. Yes. Pero kung sila magpunta dito, sipain ko. But will you confirm that you are willing to submit voluntarily yourself to ICC? Punta ko doon, sipain ko rin sila. Same. I have nothing further, Mr. Chair. Wala tayong batas. Wala tayong batas na nagsasabi tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa presidente. Ang nasa batas natin nakalagay, tungkulin ng presidente ang magbigay sa atin, mga Pilipino, kung ano yung estado ng ating bansa. Siya yung may tungkulin, tayo walang tungkulin, makinig. We have the rights to listen or to not listen. There is no law mandating us
to listen to the President give his State of the Nation. Ano ba ang ICC? Crimes against humanity. Sa ako, Makabayan Dave, maraming salamat sa suporta at sa pagtiwala. Buhay kayo, may God bless. Shout out sa ako, Makabayan Dave, maraming salamat sa Sean. Ako si Cristone Sean Patria from Davao City. Si Pulong, kakilala ko siya through Charlie. Close talaga sila eh. Then every time na mag-invite si Charlie, yun, ginasabi niya palagi na bilisan mo kasi pupunta si boss. 8 p.m. to 1 a.m. kasama naman si Charlie. Then umalis siya kasi sinundo niya yung anak niya. Kaya umalis kami sa bahay ni Charlie, lumipat kami ng bar. Yung babae, yung isa, 1K lang yung binigay niya. Then nag-react yung babae na ba't 1K lang. Kasi nairita si Pulong, yung tinawag niya ako, lumabas siya ng isang patalim. Then hinabo niya ako, so sinabihan niya yung bodyguard niya na isa sa baba na lock mo yung door kasi lalabas daw ako. Yung saksak niya, parang 4 to 5 times ginawa. Sampal, tadya, tuntok, na gano'n, ulit-ulit. Yun, parang wala. Hopeless ka talaga that time, kaya kahit anong niya, pinasalo ko na lang. Sabi niya, i-off niya yung CCTV, yun na nawala na, parang patay. Pambihira. Hindi ko alam ang aking gagawin. Nababagot na naman ako. Ano kayang gawin ko?